Um, Kaunting panahon pa kailangan namin. At actually, kilala ko na yung testigong sinasabi ko. Tagal ko nakilala. Na nakausap ko na siya bago pa mag-eleksyon. Nakausap ko na. Kaya I have a very good idea yung sinasabi ko. And na-vet na namin, syempre, the proof of the pudding is in the eating. Titignan na natin kung kaya natin i-recover yung kahit na ilang human remains o kaya mga buto-buto sa taali para maano natin, makita natin talaga yung sinasabi. Nakita ka ng isang nag-occupy doon sa kabilang adjacent na, anong tawag yan? Yung bahay na, farmhouse. Farmhouse na inoccupy ng grupo na na-hold yung 6 na tao. May isang tao doon sa kabilang farmhouse na doon sila naka-standby at nakita ka na kinuha mo lahat ng gamit doon sa farmhouse na yun, yung 6 na nawawala. Sorry for yun. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Okay. Sino kasama mo nung panahon na yun? Bali, nag-assume lang ako sa kasamaan ko sa pang-araw. Yung duty ko, 7 p.m. to 7 a.m. Sino kasama mo? Sige, magbanggit ka naman. Nandito sila ngayon, Your Honor. Si Sila lahat? Matiliano. Sila po yung na-assuman ko nung time na Si John Ray Consolacion, kasama mo, hindi? bali sila yung sa kabila. Ha? Opo, Your Honor. Kasama mo siya? Opo, Your Honor. Kasi kayong dalawa ni John Ray Consolacion, nakita na pinagpupulot niyo, ginagather niyo yung mga gamit ng mga nawawala na 6. Hindi ko na alam yun, Your Honor. Hindi mo alam. Okay, hindi mo alam. Thank you, Your Honor. You have questions? CID. Robert? Yeah, go ahead, sir. Go ahead. Kay Police Major General Cruz of the CIDG para marinig ng ating mga resource persons ito. Kunyari sa criminal law, pag-usapan natin. Kunyari itong mga nawawalan tao ay hindi nagbabakasyon at talagang illegally detained against their will. Anong crime po ito, sir? Sir, Serious? ang aming serious illegal detention, but if we have seen that there is the elements of kidnapping, the same thing as a kidnapping. Yeah, both are non-bailable. Tama? Yes, sir. With the confirmation from the DOJ, Attorney Orta. Both are non-bailable. Tama, no? Non-bailable. Yes, sir. Pero kahit anong pa nga itawag mo dyan, serious illegal detention, kidnapping, non-bailable. Yes, sir, Your Honor. Let us say, madiscover natin in the future na unfortunately may namatay o pinatay lahat. Is it an additional crime of murder, Mr. General? I think so, sir. Correct. Additional Yes, sir. crime of murder, also non-bailable. Yes, sir. Tama. Yes, Your Honor. In effect, ang tawag dito, sa lumang two capital crimes ito. Sa lumang terminology pa. Okay, 2 potentially non-bailable crimes. At tama ba, Attorney George Orta of the DOJ? Sir President, if the evidence of guilt is strong, Yeah. then it's correct. Correct. It's non-bailable. Yeah, correct. Hindi naman tayo mag-charge siguro ng hindi malakas ang ebidensya. That's why we're taking time here. So, yan lang po yun. Gusto kong malaman ng lahat. I mean, and then in chess, naglalaro din ng chess ang ating chairman. There are the pieces, the king, the queen, the rook, the bishop, the knight, and the pawn. Meron po mga piyesang sinasakripisyo. I hope you do not allow yourselves to be the pawn which is just sacrificed in a game of chess. Kawawa naman. I mean, kawawa kayo. These are non-bailable crimes. Kaya, and what is the, if somebody knows something, wants to get out of a system or a syndicate, what do you advise him to do?
What is our remedy? Do we have a witness protection program? Do we have something like that, General and Yusek? We have in the DOJ, Mr. President, the Witness Protection Program, the qualification of which would depend, of course, on the circumstances. But it's also always an option. Yeah, if someone feels that he is being sacrificed, can he run to that witness protection program to tell what he knows? But he will be protected by the government. Garantisado dapat ang protection ng gobyerno. Tama ba, Yusek? Tama po, Mr. President, kung magka-qualify po sila. Anyway, hindi naman si DG nag-handle ng witness protection program, kaya hindi na lang si Major General Cruz ang sasagot. Apo. Sige. So, Chairman, yun lang po yung gusto ko i-clarify kasi plus, pag malaman pa ni Chairman na nagsisinungaling under oath, another crime. But this one is at least it's not a non-bailable crime, no? Sige po, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Senator Pimentel. Roberto Meteliano. Magandang hapon po, Your Honor. So you are employee of Alpha Red Management Systems Incorporated. Opo, Your Honor. Ano itong Alpha Red Management Systems Incorporated? Company po. Company. Opo. Hindi ito security agency. Hindi po. Hindi ito security agency, ha? Hindi po. Anong trabaho ng Alpha Red Management Systems Incorporated? Anong ginagawa ninyo? Isang kumpanya po, Alpha Red. Kaya anong ginagawa ninyo? Bali po, in-house personnel po. In-house personnel. Opo, Your Honor. So meaning, attorney, yung Alpha Red Management System is may kontrata sa inyo. Yes, Mr. Chairman. If I may be allowed to explain, Mr. Chairman. Yes, please. Alpha Red Company is a production company wherein it handles the events of Lucky 8. Considering that Lucky 8 is just a starting company, we entered into a contract with Alpha Red Company who handles the production and management of arenas and cockfighting events. So it's a separate contract. So kasama doon sa services na being offered or being rendered by Alpha Red Management System, yung roving guards. I wouldn't say that they are security guards, Mr. Chairman, but they are roving personnel. They are asked to be assigned in the perimeters and be rotated once in a while. Primarily, they also assist vehicles that comes in and those na, I would say, nagbababa na mga gamit. Okay, so basically that is their task. And on top of that, in addition, there are also uniformed personnel in the said perimeter. So Anong uniform nila? uniformed personnel, that's where the absolute community, absolute agency. Yun. Yes. Yun ang agency. Yes, Mr. Chair. Security agency. Thank you po. Thank you. Maraming salamat din po, Your Honor. Mr. Rodelio Burican. Magandang hapon po, Your Honor, at saka dito sa lahat nandito sa Senado. Saan po kayo nagjo-duty? In-house personnel po ako sa Game Farm na tagpuan sa Barangay Tangob, Lipa City. Doon lang, sa Lipa. Opo. Roving din po kasi kami. Parang pag may saan po yung event, nandun din po kami. So palipat-lipat ka. Pwede ka mag-Manila, pwede ka sa Santa Cruz. Opo, Your Honor, depende po sa event. Wala kang napapansin doon sa mga nawawalang tao? Actually, Your Honor, kasi sa parking lang kami nag-concentrate kasi ang daming construction. Tapos, madami pong entry.
Kaya inassist po namin yung perimeter, hindi po sa loob. Thank you. Salamat po. Rafi Fuentes. Yes. Magandang hapon po, Your Honor. Ang trabaho mo. Bali, Your Honor, ako isang security personnel din po sa Marina Arena. Bali, ako yung nagre-receive ng mga entry at saka sa pag-pull out ng mga entry po. Thank you. Mark Carlos Zabala. Magandang hapon po, Your Honor. Papel mo dyan. Ako po yung trabaho ko po bilang sa company ng Alpared po ay in-house roofing personnel po, Your Honor. So ito ha, kayo lahat in-house roofing personnel. In-house roofing personnel. Yes po, Your So Honor. meaning nagro-roofing kayo. Depende po sa mga site po ng security po. Kami lang po nagro-roofing sa mga perimeter area ng security, Your Honor. Ito, 31 na tao nawawala sa kakarubing nyo, wala malaki na obserbahan? Wala naman po nangyayari, Your Honor. Sure ka? Yes po, Your Honor. Under oath ka ha? Yes po. Chairman, Mr. Chair. Yes. Ganong katagal na po kayo nagsimula sa trabaho? Almost magto 2 years na, Your Honor. For 2 years. So, ibig sabihin, nagro-robbing ka. Saan ka umuwi? Yung exact location po. Saan ka Talaga. umuwi? Sa Metro Manila din o saan? Saan ka Bali, stay in po ako, Your Honor. stay in? So, hindi ka na umuwi. Hindi na po. Kailan ka nagsimula mag-stay in? Hindi ko na rin matandaan, Your Honor. Pero natatandaan mo, nung pagkatapos 2 taong ka na dyan, ngayon ay Marso, noong March 16, 2020, halos eksaktong 2 taon, nagsimula yung pandemic, lockdown na tayo. At nag-lockdown tayo, curfew, bawal lumabas. Yes po, Your Honor. So, halos yun din ang simula ng pagtatrabaho mo. Hindi ko na matandaan, Your Eh, sabi mo, 2 taon ka na eh. 2 taon na yung pandemic, March 16. Ano ba ngayon? March 4. O diba? Halos 2 taon na. 12 araw na lang kulang. So, yung buong pagtatrabaho mo ba ay stay in ka? 2 taon? Yes po, Your Honor. So, hindi ka na umuwi. 2 taon. Ngayon ka lang nakaluwas. Bali, may bakasyon din po ako, Your Honor. May bakasyon. So, bakasyon, off ka siguro na ilang araw, babalik ka. Mga 15 days po, Your Honor. Matagal, kalahating buwan ng bakasyon mo. So, pagpasok mo uli, tuloy yung trabaho, robbing pa uli, exempted ba kayo sa mga IATF regulations na nakakalabas ka? Kasi ang nakakalabas lang nun yung APOR, authorized persons outside of residence, frontliners, naka-checkpoint ang mga pulis. So, paano ka nakakalabas-labas ng ganon? Every 15 days. Nung kasagsagan ng COVID, noong araw kasi ang tawag, ECQ, MECQ, wala pa itong mga alert level. Nung panahon po ng COVID, Your Honor, na stay na po ako sa Lipa po. Batangas, Your Honor. Sa loob ng pinagtatrabahuhan mo, Yes po, Your hindi ka Honor. na nauwi sa... Hindi na po, Your Honor. Matagal ka na lockdown, ano? Opo, opo. So, sa pagtatrabaho mong yon, marami bang pumapasok sa sabungan? Wala pang sabungan nun, Your Honor eh. Wala pang ano? Yes po, Your Honor. So, yung mga nag-aalaga ng manok, yung mga nagdi-deliver doon, pagkain, feeds, wala pumapasok. Stay in na po sila, Your Honor. Hindi deliver rin na, doon na rin ginagawa ang feed sa loob. Hindi po. Yung mga nagtatrabaho doon, stay in po. Pero yung nagdi-deliver labas din po. So, ibig sabihin, maraming activities. At bilang bahagi ng mga nagbabantay doon, lahat ng pumapasok siguro, may pinapakitang mga IATF cards na sila ay exempt sa checkpoint, sa curfew. Ganun ba? Yes po, Your Honor. Ayun. So, na-witness mo yung lockdown lahat hanggang ngayon, alert level 1. Ang pinagtataka ko lang, Mr. Chairman, bakit
parang maluwag yung application ng IATF rules do. Samantalang tayo rito sa Senado, nag-lockdown tayo rito, wala nakakalabas ng Metro Manila, kailangan pa ng hulihin ka ni Secretary Anyo, checkpoint. Ito napakaluwag. So siguro hanggang ngayon, yun pa rin ang iniisip ko simula kanina. Tuloy ang construction, tuloy ang delivery ng feeds. Hanggang ngayon, iniisip ko po yan, Mr. Chairman, kung paano na-exempt sa IATF rules lahat itong nangyaring ito. Salamat, Mr. Zabala. Thank you po, Your Honor. Thank you, Senator Tolentino. Joseph Maldo, you are the operations manager of what security agency? Absolute Code Enforcer. Ha? Absolute Code Enforcer. Absolute. Anong papel mo doon? Operation Manager, sir. Ha? Operation Manager po. So, operation manager ay Bali po ako yung nag-iikot kasama ng inspector mag-check sa kanila. Then kami din po yung nagpo-posting ng mga tao. so ito, ikaw lisensyado ka na security Officer po. licensed security professional ka. Yan ang term ngayon Yes, sir. ng PNP. Opo. LSP ka. Itong 6 na insidente ng disappearance ng grupo ng mga tao. Hindi nakarating sa atensyon mo? Hindi po, sir. Wala po kasi na-report ng mga anomalyang nangyayari sa site. Yung pag-iikot naman po, post-to-post inspection naman po ang ginagawa namin. Dapat yung gwardiya mo doon, Supposed to na be- nakaposte doon, dapat mag-report sa'yo kung may nangyayari, di ba? Opo. So meaning, Wala po silang na-report. meaning, pag later ma-discover namin or ma-probe talaga through investigation na may nangyari doon, then yung gwardiya mo na uniform, hindi nag-report sa'yo, at ikaw hindi ka nag-report sa proper authority, may pananagutan kayo. That, Po, sir. klaro ba? Klaro naman po. May pananagutan kayo pag hindi kayo gumawa ng report. Opo. Di ba? Kasi ano pang gamit ng security guard kayo? You are there not as private army. Hindi kayo private army, kundi Yes, sir. security Guard. guard. Any security agency or licensed security professional for that matter who are engaged in giving services like that of private army ay violation yan sa yung batas na nag-govern sa inyo. So may panagutan kayo dyan. Napakalaki yung pananagutan dyan. Aside from yung pagkakulong, may pera pa kayong babayaran dyan. Okay. CIDG, you told the secretariat that meron kayong dala dyan na i-present dito. May dala ba kayo dyan witness na i-present dito? If we'll be required to present the witnesses, we'll make him available. Ay, andito naman tayo. I-present ninyo. Sino yung mga nandyan? I understand they come from case number 5. Case number 5. So, I am giving you the liberty to decide. Kung gusto niyo i-present dito, this committee is open. Kung gusto niyo i-present. I am told that you have five witnesses na hawak niyo dyan na gusto niyong i-present. Or kung ayaw niyo, then okay lang rin sa akin kung ayaw niyo. Kayo ang pagbigyan ko. Yes, sir. As the director CIDG, I'm deciding that we will just present these witnesses to the proper forum of while filing the appropriate cases at the prosecutor's office. Sir. So, hindi niyo i-present ngayon? Yes, sir. We'll just present it to the prosecutor's office. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Any more questions?
Yeah. From our colleagues diyan sa online, meron pa kayong tanong? So if there's none, I think for the criminal aspect of the disappearance of this 34 Sabongeros, Chay DG is already taking care of that. So I wish you good luck, Chay DG. For La Patria, good luck sa inyong effort. Sana you won't fail the Filipino people. Ayusin yung trabaho ninyo because everybody's watching us. Everybody's watching us. Every move that you will make ay binabantayan kayo kung ano talaga. Okay? Yes, Your Honor. So, again, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Mr. Chairman. Yeah, go ahead. Siguro po mas magandang advice sa CIDG to likewise inform the families. May mga tao naman kayo sa baba para ma-update din sila. Para hindi na lang pupunta lagi sa committee yung mga pamilyang narinig nyo kanina. Kayo na siguro ang advice ko, sir. Kayo na ang tumawag. Ganito, may hearing na kami, ganito. Para naman sa ganun ay lumuwag-luwag yung kalooban nila. Yes, Your Honor, that's what we do in CIDG, sir. We continuously communicate with the family or the complainants when we are, especially when we are about to file cases. Okay, before I forget, Attorney Emeterio Dungalo Jr., RD of NBI NCR, you want to share something with this to this committee, please? Good afternoon, Mr. Chairman, sir. Good afternoon, fellow resource speakers, guests. I am Attorney Emeterio A. Dungalo Jr., the newly designated Regional Director of NBI National Capital Region. On February 17, sir, Mr. Chairman, the good Secretary of Justice issued a department order directing the NBI to conduct a parallel investigation regarding this missing Sabongeros, sir. So immediately, our officer in charge, Director Distor, dispatched the NBI National Capital Region and other regional offices and other district offices to immediately conduct fact-finding probe on this missing Sabongeros also, sir. So on our end, we are also conducting a fact-finding investigation, and to inform the body, we have very encouraging leads also. And nandito naman po, sir, yung partner natin. We will be in the next week, we will be coordinating, sir, with the good director of CIDG, new director of CIDG, para ma-coordinate namin, sir, yung effort. So, I am in no liberty also, sir, to divulge the other details of our investigation, but we are assuring the relatives of the victims, the families, that ginagawa po natin lahat, kagaya nga ng sinabi ni Mr. Chairman, ni Senator Bato, na sana mabigyan po natin ng katarungan ang pagkawala ng mga nawawalang Sabongero, at sana makita pa po natin sila. Maraming salamat po, sir. Thank you, NBI, Attorney Dungalo. In fact, I would like to encourage you to please support each other, PNP and NBI. Hindi po biro ito. 34 tao hinahanap natin at wala man lang tayo maibigay na resolution sa kaso na ito. Para bang nakakahiya na. So, it's about time. Alam ko, you've been supporting each other ever since. Kahit nung ako pa yung PNP, very cooperative yung NBI sa lahat ng ginagawa kong ginagawa naming investigation. But ito sa particular case na ito, hindi lang dublihin, triplehin nyo yung cooperation na ibibigay nyo sa PNP. At PNP, likewise, you do the same. Triplehin ninyo yung cooperation ninyo para mabigyan ng hustisya itong nawawala mga tao. Ayos? So maraming salamat sa inyo lahat. Before, ko pala, Yusek Clarice Ginto, sir,
any update on those plate numbers that were submitted to you by the CIDG? Yes, sir. Yes, Your Honor. We are in constant close coordination with the PNP as far as the identified motor vehicles used during the abduction. And even the local police from Region 4 and Region 3, they are coordinating with our local LTO also in that region. Suffice to say, Your Honor, that there are some substantial compliance with the request of CIDG as far as the identification of the motor vehicle submitted to us by CIDG, Your Honor. Sir, hindi ko masyado narinig yung update mo. Nakuha na nyo, na-identify na nyo yung mga plate number at saka yung sasakyan na... Sir, in Region 4A, may mga sasakyan pong binigay sa amin at nabibigyan na namin ng feedback sila. At may mga personality na sinabit ng mga pangalan, Your Honor, suspected to be the owners of the motor vehicle. At binibigyan po namin feedback yung, especially yung Chief of Police ng San Pablo. Nag-request po sa amin last week. And we are in close coordination with CIDG, Your Honor, regarding all of these motor vehicles. Thank you, Your Honor. Thank you, sir. Maraming salamat. Meron pa pala tayong isa na nakalimutan nating pagsalitain. Mr. Kevin Di Mayuga. Nandito ba siya? Go muna. Administer mo ng out, Kumsek. Tumayo tayo, sir. Please stand up and raise your right hand. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing and investigation. Thank you, sir. Please take seat. Mr. Kevin Di Mayuga, you are the owner of Windjammer Game Farm, and you are also the financier of Homer Dipano, which is missing under case number 3. Case number 3. Doon nawawala sa Lipa, Batangas, si Dipano. Yes po. So, anong mai-share mo sa amin? Bali, hindi po ako financer nila, Nomer Dipano. Ginamit lang po nila yung entry name namin, entry name ko, para makasali po sila sa pitmaster. Kasi po si Nomer Dipano is regular ko na pong buyer sa farm. So, tiwala na po ako sa kanya. Kasi nga po, lagi siyang nabili ng manok sa akin. Then, one time po, nagsabi siya kung pwede silang mag-entry. So, ako naman po, bilang pakisama sa kanila, dahil buyer namin sila, pinayagan ko po. Nung una po, kaya ko lang po siya pinayagan, puro manok po namin ang gamit niya. So, mga naka 5 na laban po or mas madami pa, maayos naman po, wala nangyayari. And then, ito pong January 7, January 5, nagsabi siya sa akin kung pwede siya umentry ng January 7. Which is, pumayag ako kung gamit lang niya ulit yung manok ko. Ngayon, tumawag siya January 6 kung pwede siyang pumunta sa farm ko para bumili po ng mga manok. Sabi ko sa kanya, out of town ako. Hindi ka makakabili kasi hindi po kami nagbebenta ng manok hanggat wala po ako sa farm namin. Hindi po namin pinagkakatiwala sa ibang tao yung pagbenta ng manok pag wala po ako doon. So, nagsabi po siya sa akin na baka pwedeng gamitin niya yung mga ibang manok na binili nila. Sa akin naman po, bilang pakikisama sa kanila, pumayag po ako kasi tiwala na po ako sa kanila eh. And then, pinangakuan pa niya po ako na sabi ni Nomer Dipano, baka mapapayagan mo kami. I-finance ka naman namin ng January 14 para makalabang ka ng big event. Yung big event po na yun po yung basagan ng pula po or ubusan ng lahi. So yun po yung malalaki yung pot money na syempre, pangarap po namin mga breeder na makasali doon. Ang problema is, kailangan namin ng financer para po makasali kami sa mga ganong event. So yun po, pinayagan ko po siya ng January 7 na makalaban. Ngayon,
Hindi po ako financer nila. And hindi ko po kilala yung mga nawawalang tao, kundi si Nomer Depano lang po ang kilala ko. So, during that time, hindi ka kasama nila nung pumunta sila sa Lipa. Wala po ako doon. Actually, naka-out of town po ako noon. Nasa beach po ako. Mga January 7 po ng gabi, madami pong tumatawag sa akin na dinukot daw po ako, kinidnap ako, kasama yung mga tao ko. So, kasama yung mga tao mo. So, Hindi ko po sila mga tao eh. ang tao mo doon, si Dipano lang. Hindi ko rin po tao si Depano kasi po buyer ko lang po siya. Pinagamit ko lang po siya ng entry ko para makasali po sila sa Pitmaster. Wala kang balita na na-involve yung mga tao na yon sa panyunyupi? Wala po akong naging balita na ganun po yung ginawa nila. Alam mo kasi, pag farm owner, usually sa lahat ng cases na inimbestigahan namin, yung farm owner, at the same time, siya rin nag-financer ng manok na pinapalaban niya. Siya rin nagpipinance. In this case, nag-provide ka lang ng manok kay Dipano, pero hindi ka nagpipinance. Ano ba yung ibig mo sabihin? Ito pong laban nila ng January 7, hindi po nila manok ko ang gamit. Hindi po aking manok. Pwede ko pong patunayan yon kasi po may program naman po yan. Kita po yung mga wing band numbers doon kung sa akin galing yung manok. Meron po akong stag registry. Makikita po doon yung wing band kung akin po yung mga manok na nasa program, which is hindi po aking manok. So ngayon, ikaw ba'y, after that incident, ikaw ba'y nagtatago o hindi? After nung nawala sila Dipano, yung grupo ni Dipano, ikaw ba'y nagtatago or normal lang ang buhay mo? Opo, totoo po na nagtatago ako. Bakit ka nagtatago? Natakot po ako kasi may mga tumatawag po na kinidnap daw po ako. Dinukot daw po ako sa bungan. Akala po ng lahat na nandun ako. Pasali po kasi dinukot pero wala naman po ako doon. So ako po, syempre natakot po ako kasi nga po uso po yung mga dinudukot. Nababalitaan ko po, nakikita ko po. Ikaw, matagal na ka ng associate ni Dipano. Matagal ka ng associate ni Dipano. Anong rason bakit sila dinukot? Meron ka pagdududa, meron kang iniisip, bakit sila dinukot? Wala po kung ano eh, ang idea kasi ang sabi lang po sa akin, nagtanong po ako sa Pitmaster kung bakit po wala po kami sa programa. And then, ang sabi po sa akin, nung pinagpapasahan ko po ng timbang ng manok, wala daw po sila sa cock house. Nung chinek daw po dun, wala daw po tao sa cock house. Walang account? Wala pong tao sa cock house. Walang tao sa cock house? Opo. Yun po yung sinabi sa akin. Balikan kita, Kevin Di Mayuga. Bakit ka nagtatago kung wala kang ginawang masama? Mr. Chair, kasi po natatakot po talaga ako sa nangyari. Dinukot nga daw po yung naki-entry sa akin. So, malamang-lamang po, pati po ako, hahanapin. Sinong maghahanap sa'yo? Ayun na po, hindi ko po alam. Takot ka eh. Matagal ka na dito may game farm ka nga eh. Alam mo yung mechanics dyan sa isabong na yan. Sinong posible maghanap sa'yo na kinatakutan mo? Wala po akong idea. Wala po akong idea kung sino po yung mga nandudukot. Hindi ko po alam. Wala po akong idea talaga kung sino yung mga ganun tao. Mr. Chair, wala po ako talagang alam. So, kung sila, yung nawawala na grupo ni Dipano ay involved sa game fixing o yung panunyupi, masasabi mo ba na you are not a party to it? Hindi ka kasama doon? Dahil manok mo ang dala-dala ni Dipano?
Mr. Chair, hindi po manok namin ang gamit nila, Mr. Depano. Hindi po amin ang gamit nilang manok. Eh, paano ka na-import dito? Bakit nakarating yung pangalan mo dito? Slot ko po yung gamit nila. Slot? Bali, member po ako sa Pitmaster. Hindi po kasi makaka-entry sila kasi hindi naman po sila kasali sa Pitmaster. So yung slot mo ang ginamit nila? Yes po, Mr. Chair. So, bakit ka magtatago kung sila ang gumawa ng kalukuhan? Mr. Chair, natakot lang po ako. Okay, sige. Natakot lang po talaga ako. Salamat ha. Salamat sa iyong huwag ka matakot sa akin ha. Ay, Mabait ako na tao. Huwag kang matakot. Yung katakutan mo, yung masasamang tao. Ako po ay kakampi mo. Kaya kung matino ka, kakampi kita. nga po. Ha? Huwag ka lang matakot. Relax ka lang dyan. Maraming salamat. You are excused. Ha? Salamat sa pagpunta mo dito. Thank you po. Salamat. Okay. Thank you.